32 bansa ang humihingi ng tulong sa Pilipinas SOS. Ang dakilang tagumpay ng mga inhinyero ay natapos sa loob ng 48 oras at yumayanig sa gitnang silangan. Isa itong milagro ng Pilipinas na nangyari sa gitna ng disyerto sa loob lamang ng 48 oras. Nabago ang kapalaran ng isang bansa. Ang Emirato ng Al-Jabal ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung hindi tutuparin ng Pilipinas ang pangako nito, ipapatapon namin ang lahat ng Pilipino palabas ng bansang ito magpakailanman. Ito ang ultimatum mula sa pamahalaan ng Al-Jabal, isang bansa na may pinakamataas na GDP per capita sa mundo. Inakala ng lahat na labis ang pangako ng Pilipinas at ang pagkabigo ay tiyak na mangyayari. Ngunit nangyari ang hindi kapani-paniwala. Ang buong gitnang silangan, kabilang ang Saudi Arabia, Kuwait, UAE, ay napilitang sabihin sa Pilipinas, "Pakiusap, iligtas ninyo kami." Maging ang mga inhinyerong Amerikano at Pranses na nagtrabaho ng maraming taon sa lupain na ito ay sabay-sabay na nagpahayag na ito ay ganap na imposible. Paano nagawang lumikha ng Pilipinas ng isang milagro sa loob lamang ng 48 oras sa isinumpang lupain na ito? Ngayon, ang nakakagulat na sikreto ay isisiwalat. Magandang araw, ang pangalan ko ay Hamid Al-Musawi. Sa nakalipas na 10 taon, ako ang tagapamahala ng mapagkukunan ng tubig sa rehiyon ng Shama sa hilagang bahagi ng Emirato. Isa akong napakakaraniwang opisyal, hindi isang prinsipe o mayaman. Ang buhay ko ay talagang impyerno. Tuwing umaga ng alas 4, gumigising ako ng mas maaga pa sa alarm clock. Dahil sa pag-aalala kung makakahanap ako ng tubig ngayong araw, kailangan kong tiyakin na may tubig para sa aking 10 taong gulang na anak na babae na si Nura at sa aking asawang si Sara. Ang paghilamos ay isang luho. Nagbubuhos lamang ako ng kaunting tubig sa tasa, binabasa ang tuwalya at pinupunasan ang aking mukha. Ang pagsisipilyo ay ginagamitan lamang ng isang maliit na bukal ng tubig. Ang pagligo sa shower ay minsan lamang sa 1 buwan, hindi lumalampas sa 5 minuto. "Tatay, uhaw po ako," bulong ni Nura, na tuyong-tuyo ang labi dahil sa uhaw. 10 litro bawat araw, iyon lamang ang dami ng tubig na inilalaan sa aming pamilya. Sapat lamang ang dami ng tubig na ito upang mapanatili ang pinakamababang antas ng pamumuhay ng mahirap. Ang sumpa sa aming lupain ay nagsimula 80 taon na ang nakalipas. Ang underground rock layer dito ay may espesyal na istruktura. Sumisipsip ito ng tubig dagat na parang espongha. Habang mas malalim ang aming hinuhukay na balon, mas maraming tubig alat ang pumapasok. Narinig ko na noong panahon ng lolo ko, mayroon pa ring sariwang tubig dito. Nagbuntong hininga ang aking kasamahan. Ngunit noong panahong iyon, masyado silang sakim. Masyadong malalim ang kanilang hinukay. Sa huli, umabot ito sa dagat at ngayon ay hindi na ito maibabalik pa. Tuwing Martes ng gabi ang araw ng pamamahagi ng tubig, kailangan naming pumila simula alas 3 ng umaga. Maging ang tubig na inalis ang alat mula sa pambansang planta ay maalat at hindi pa rin sapat ang dami nito. Madalas kaming bumibili ng tubig sa black market sa halagang 50 rial bawat litro. Mas mahal pa ito kaysa sa langis. Tutol ako. Wala na tayong magagawa. Ang tubig ay lalong nagiging bihira. Noong nakaraang linggo ay 40 rial pa lang. Kalmadong sagot ng nagtitinda. Kung hindi bibili, wag na. Wala kaming ibang pagpipilian. Kalahati ng aking sahod ay nawawala sa pambili ng tubig. Kinagabihan, umuwi si Nura mula sa eskwelahan at biglang bumagsak. "Nura, Nura!" Tinawag ko siya ngunit hindi siya sumagot. Maputla ang kanyang mukha at naging asul ang kanyang labi. Tumawag ako ng ambulansya ngunit inabot ng 4 na minuto bago dumating sa ospital. Ang oras na iyon ay parang walang katapusan para sa akin. Malubhang dehydration, kailangan ng agarang IV fluid. Sabi ng doktor na may mukhang tensyonado. Hindi ito 1 o 2 bata, mahigit 20 kaso na ngayong araw. Kung magpapatuloy ito, isang malaking sakuna ang mangyayari. Tiningnan ko si Nura na nasa IV fluid sa silid ng ospital, parang nadurog ang aking puso. Hindi ko kayang bigyan ang aking anak ng isang basong malinis na tubig. Sa wakas, nangyari na rin ito. Hamid, sa wakas ay sumuko na rin ang kumpanyang Pranses.
Pumasok sa silid ng ospital si Director Khalid, ang aking nakatataas. Nagtrabaho sila ng 6 na buwan, ngunit sa huli ay sumuko. Isa na namang pagkabigo, 12 ng kumpanya ang sumubok na lutasin ang problema sa aming rehiyon. Lahat ay nabigo. Ang mga Amerikano, Aleman, Briton, Israeli ay ipinagmamalaki ang kanilang advanced na teknolohiya, ngunit sa harap ng geological na istruktura ng lupain na ito, sumuko lamang sila at umalis. Kami ay isang isinumpang lupain. Malungkot na sabi ni Director Khalid. Siguro, dapat na tayong sumuko at umalis, ngunit hindi ko magagawa iyon. Ito ang aking bayan, kung saan ipinanganak si Nura. Kinagabihan, umakyat ako sa bubong ng ospital, tiningnan ang kalangitan na walang bituin tulad ng aming kinabukasan. Allah, pakiusap, bigyan niyo po kami ng tubig. Anong kasalanan ang nagawa namin? Bakit kailangan magdusa ng mga batang ito? Tanging ang tunog lamang ng hangin ang sumagot sa aking panalangin. 1 linggo pagkatapos, na-discharge si Nura, ngunit ang mga salita ng doktor ay nanatili sa aking isip. Sa susunod, maaaring hindi na siya makasurvive. Kailangan ng malinis na tubig ng mga bata. Sa daan pa uwi, nagbalita ang radyo ng isang nakakagulat na balita. Dahil sa teknolohiya ng Pilipinas, isang buong ilog ang nalikha sa kalapit na emirato ng Harland. Ang rehiyon na nagdusa sa kakulangan ng tubig sa loob ng 16 taon ay unti-unting nagiging isang oasis na may umuunlad na agrikultura. Tatay, maaari po ba tayong humingi ng tulong sa mga Pilipino? Tanong ni Nura na kumikinang ang mga mata. Sumikip ang aking dibdib. Natatakot akong magdulot muli ng pagkabigo. Ayaw kong magbigay ng huwad na pag-asa. Nura, kakaiba ang ating lupain. Mas komplikado ito. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko pa alam na isang milagro ang paparating sa amin at ang milagrong iyon ay lalampas pa sa aking pinakamatapang na imahinasyon. Pagkatapos, tuwing bubuksan ko ang telebisyon, ang balita tungkol sa Harland ay laging nagpapakita ng parehong eksena. Malinaw na tubig na dumadaloy sa disyerto na nilikha ng mga Pilipino gamit ang sistema ng pagkuha at paglilinis ng malalim na underground water. Mahirap paniwalaan ang eksenang iyon. Sa gitna ng tuyong disyerto, dumadaloy ang malinis na tubig. Naglalaro ang mga bata sa tubig at dinadala ng mga magsasaka ang tubig sa kanilang mga bukirin. Iyan ba talaga ang Harland? Tanong ni Sarah, ang aking asawa, na puno ng pagdududa. Oo, ang Harland na alam natin. Ang kanilang sitwasyon ay hindi mas mahusay kaysa sa atin, mas mayaman pa tayo. Ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Sa opisina, mainit ding pinag-uusapan ang kwento. Pilipinas? Nangutya ang kasamahan kong si Rashid. Hindi ba't iyon ang bansang kilala lamang sa adobo at barong Tagalog? Gayunpaman, narinig ko na napakalakas nila sa agrikultura. Ano ang kinalaman ng agrikultura at heolohiya sa isa't isa? Magkaiba ang dalawang larangang iyan, ngunit ang katotohanan ay malinaw. Nakita ko ang opisyal na datos na inilabas ng pamahalaan ng Harland. 100 litro ang produksyon, 99% ang desalination rate, at malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanyang Pilipino, ang Daigdig Tubig Teknolohiya ng Pilipinas. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ako sa isang emergency meeting na pinamunuan mismo ng ministro ng Yamang Tubig. Alam ng lahat ang tagumpay ng Harland, madilim ang mukha ng ministro. Alam ba ninyo kung ano ang sinasabi ng mga tao? Tinatanong nila, mas mahina ba ang ating emirato kaysa sa Harland? Naghari ang katahimikan sa silid. Alam ng lahat ang masakit na katotohanan. Bakit nila nagawa samantalang tayo ay hindi, gayong mas mayaman tayo? Walang nakasagot. Itinuro ako ng ministro. Hamid, ikaw ang tagapamahala sa rehiyon ng Shama. Ano ang masasabi mo? Ginoong ministro, ang heolohiya ng ating rehiyon ay ganap na naiiba sa Harland. Ang ating underground rock layer. Ayaw kong makinig ng dahilan, sigaw ng ministro. Ang Harland ay nabigo sa loob ng 60 taon. Nilutas ng mga Pilipino ang kanilang problema. Bakit hindi natin magagawa? Sa daan pa uwi, bumigat ang aking nararamdaman. Ang mga nakatataas ay humihingi ng resulta, samantalang ang mga mamamayan ay umiiyak dahil sa uhaw sa ibaba. Kinagabihan, nagtatanong si Nura habang gumagawa ng takdang aralin, "Tatay,
Nasaan po ang Pilipinas? Ito po ay isang bansa sa kontinente ng Asya, isang napakalaking bansa. Binuksan ko ang mapa, kung ganoong kalaki ang bansa, siguro mayroon nga silang teknolohiya na iyon. Curious din po ako kung ano ang espesyal sa kanila. Kinabukasan, kumalat ang nakakagulat na balita. Narinig ko, nakatatapos lang bumalik ni Direktor Khalid mula sa Harland, bulong ni Rashid. Nagpunta raw siya doon para tingnan at sinabi niya na totoo ang lahat. Kinagabihan, nakipagkita ako sa direktor. Ang kanyang mukha ay halo-halong emosyon. Hamid, nakita ko mismo. Isa itong tunay na milagro. Paano po? Hindi ka pani-paniwala. Isang tunay na ilog ang dumadaloy sa tuyong lupain na iyon. Lumalangoy ang mga bata. Nagbuntong hininga ang direktor. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakanakakagulat? Ang koponan ng Pilipinas ay nangangailangan lamang ng 2 linggo para makuha ang unang daloy ng tubig. 2 linggo? Oo, samantalang ang mga Aleman ay nagtrabaho ng 2 taon, ang mga Pranses ng 1 taon, ngunit lahat ay nabigo. Binigyan ako ng direktor ng isang larawan. Sa larawan, magkasama ang mga inhinyerong Pilipino at ang management team ng Harland. Siya si Pinuno Elena Ramirez. Mukha siyang ordinaryo, isang napakakaraniwang babae. Sa Harland, noong una ay minamaliit din siya, ngunit ngayon ay sinasamba siya bilang isang bayani. Biglang tumunog ang telepono mula sa opisina ng ministro. Musika, Hamid. Gusto kang makita ng ministro bukas ng umaga. May isang mahalagang desisyon. Maghanda ka. Mabilis ang tibok ng aking puso. Maaari kayang hihingi tayo ng tulong sa Pilipinas? Umuwi ako at sinabi sa aking pamilya ang tungkol sa mahalagang pulong bukas. Yayayain po ba nila ang mga Pilipino? Nagningning ang mga mata ni Nura. Hindi pa sigurado si tatay. Ngunit ang ating underground rock layer ay talagang espesyal. Mas komplikado ito. Napakataas ng posibilidad ng pagkabigo. Hinawakan ni Sarah ang aking kamay. Anuman ang mangyari, dapat nating subukan. Para kay Nura. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Pag-asa at takot ang naghalo. Kung kahit ang mga Pilipino ay mabibigo, ang huling pag-asa ay maglalaho. Sumilip ako sa bintana, maliwanag ang sinag ng buwan sa disyerto. Marahil sa Harland ay mayroon ding ganoong buwan. Ngunit ngayon ay masisiyahan silang pagmasdan ang buwan nang hindi nag-aalala tungkol sa tubig. Allah, pakiusap. Bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Tahimik akong nagdasal. Kung nagawa ng Harland, dapat din nating magawa. Hindi dapat nating magawa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng kawalan ng katiyakan. Nakikita ko na ang pinsala sa pagpapahalaga sa sarili at ang desperadong pagpipilian na hahantong dito. Kinabukasan, musika, pagpasok ko sa silid ng ministro, nakita ko ang isang hindi inaasahang bisita. Bukod sa mga opisyal, may nakaupuring grupo ng mga tao na mukhang taga-Europa. Hamid, ito ang koponan ng Daigdig Tubig Teknolohiya ng Pilipinas, ipinaliwanag ng ministro. Ito ang pinuno ng koponan na si Elena Ramirez. Nagulat ako. Isa siyang babae na may maikling buhok, nakasuot ng salamin, nasa edad 40s, halos 165 centimeters ang taas at mukhang payat. Magandang araw, ako si Elena Ramirez. Binate niya ako sa perpektong Arabic. Marunong po kayong mag-Arabic? Nag-aral po ako ng 1 taon sa Universidad ng Cairo. Mahalaga ito para sa pag-aaral ng heolohiya sa gitnang silangan. Ang unang impresyon ay kakaiba. Ang lahat ng iba pang dayuhang eksperto ay nakikipag-ugnayan lamang sa Ingles sa pamamagitan ng interpreter. Diretsong tinatalakay ng ministro ang issue. Pinuno Ramirez, nasuri mo na ba ang ating kondisyon? Opo, nasuri ko na ang geological data ng rehiyon ng Shama. Ano ang konklusyon? Kinuha ni Pinuno Ramirez ang isang tablet. Sa totoo lang, 3 beses itong mas mahirap kaysa sa Harland. Malalim na ang pagpasok ng tubig dagat. Madilim ang mukha ng mga opisyal. Kung gayon ay susuko ka? Hindi. Ngumiti si Pinuno Ramirez. Sabi ko mahirap, hindi imposible. Ang kanlurang baybayin ng Pilipinas ay mayroon ding katulad na istruktura ng heolohiya. Mayroon na kaming karanasan sa paglutas ng problemang iyon. Gaano katagal?
Lahat ay nagpigil ng hininga. Narinig namin na inabot ng 2 linggo ang Harland. Sapat na ang 48 oras. Muntik nang tumalo ng ministro mula sa kanyang upuan. 48 oras? Ngunit sinabi mong mas mahirap ito kaysa sa Harland. Bakit mas maikli ang oras? Nag-develop kami ng bagong teknolohiya. Ang aming sistema ng pagsubaybay sa bitak ng bato sa ilalim ng lupa ay mas tumpak at mas mabilis. Nangutya ang isa sa mga opisyal, mga pagyayabang na naman. Sa simula, lahat ay tiwala, ngunit kapag nabigo, nagtatago. Kalmadong sumagot si Pinuno Ramirez. Kung gayon, tumaya tayo. Kung hindi namin matatapos sa loob ng 48 oras, pananagutan namin ang lahat ng gastos at papayag kami sa 10 pagtaong pagbabawal sa pagpasok sa inyong bansa. Nagkagulo ang buong silid ng pulong. Ngunit kung magtagumpay, hinihingi namin ang nararapat na bayad, ganap na tiwala at kooperasyon. Ang pagpasok ng iba ay pag-aaksaya lamang ng oras. Tiningnan ako ng ministro, Hamid, bilang tagapamahala sa lugar. Ano ang masasabi mo? Sa totoo lang, lubos akong kinakabahan. Masyadong maikli ang 48 oras, ngunit sumagot ako, sa tingin ko ay sulit itong subukan. Sige, ngunit may isang kondisyon. Diretsong tiningnan ng ministro si Pinuno Ramirez. Gusto kong tapusin mo ng eksakto sa loob ng 48 oras, kahit 1 minuto lamang ang huli, ipapatapon ka namin kaagad. Kaya mo bang mangako? Walang dahilan para mag-alinlangan. Sagot ni Pinuno Ramirez. Natapos ang pulong at lumipat kami sa lugar. Sa sasakyan, tinanong ko si Pinuno Ramirez, 48 oras, sa tingin mo ba ay posible talaga? Hamid, alam mo ba kung ano ang natutunan namin sa Harland? Ano? Ang nagtatakda ng deadline ay hindi ang teknolohiya kundi ang tiwala. Nagtiwala sa amin ang Harland, at ikaw? Iyon ay isang tanong na tumama sa aking kahinaan. Pagdating sa lugar, agad na nagsimulang magtrabaho ang koponan ng Pilipinas. Habang pinapanood ko silang magdiskarga ng kagamitan, napansin kong mas marami silang kagamitan kaysa sa ginamit nila sa Harland. Ano ito? Itinuro ko ang isang kagamitan at nagtanong. Ito ay Ground Penetrating Radar, GPR, ang pinakabagong bersyon. Mas tumpak ito ng 10 beses kaysa sa karaniwan, buong pagmamalaki na sinabi ni Inhinyero Marco Santos, isang miyembro ng koponan, na ito ay produkto na binuo sa Universidad ng Pilipinas Diliman, nagsimulang magtipon ang mga lokal na residente sa construction site. Mga dayuhan na naman? Sabi nila galing sa Pilipinas ngayong taon. Hindi ko alam kung gaano katagal sila tatagal. Puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Dumaan na sila sa napakaraming pagkabigo. Umuwi rin si Nura mula sa eskwelahan at lumapit. Tatay, sila po ba ang mga Pilipino? Oo, tama ka anak. Bakit po ang kaunti nila? Ang ibang koponan ay 12 ng tao. Narinig ni Pinuno Ramirez ang sinabi ni Nura at lumapit. Kamusta? Anong pangalan mo? Nura po. Ang ganda ng pangalan mo, Nura. Maraming tao ay hindi laging mabuti. Ang mahalaga ay ang kakayahan. Anak. Kinuha ni Pinuno Ramirez ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Tsokolate iyon. Tikman mo, dala ko mula sa Pilipinas. Salamat po, Ginang. Masayang tinanggap ni Nura. Ginang, magkakaroon po ba ng malinis na tubig sa aming nayon? Hinaplos ni Pinuno Ramirez ang ulo ni Nura. Maghintay ka lang. Tutulungan kitang makainom ng malinis na tubig. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking puso, ngunit hindi pa rin nawala ang aking pag-aalala. Ang 48 oras ba ay posible talaga? Pagkatapos ng paglubog ng araw, nagsimula talaga ang trabaho. Naghanda ang koponan ng Pilipinas na magtrabaho buong gabi. Hamid, maaari mo ba akong ipagtimpla ng matapang na tsaa? Tanong ni Pinuno Ramirez. Oo naman, ngunit mahal din sa amin ang tsaa, Ginang. Dahil sa mahal ang tubig, alam ko, ngunit sa lalong madaling panahon, makakainom ka na hanggat gusto mo. Ang kanyang tiwala ay talagang nakakagulat. Hindi pa nagsisimula ang lahat ngunit tila sigurado na siya sa tagumpay. Ginang Ramirez, bakit ka nagtakda ng 48 oras na deadline? Masyado itong mapanganib na pusta. Hamid, habang tinitingnan ni Pinuno Ramirez ang kagamitan, sumagot siya, sa engineering, ang pagmamadali ang pinakamahusay na motivator.
Ang 48 na oras na presyon ay makakatulong sa amin na mag-focus ng lubusan at nagsimula na ang unang gabi. Tiningnan ko ang relo ko, alas 8 ng gabi. Eksaktong 48 butyong oras na countdown ng tadhana ang nagsimula. Ang unang 12 oras ay inilaan para sa paggalugad. Ang mga kagamitan na dinala ng koponan ng Pilipinas ay patuloy na gumana. Hamid, halika dito. Bandang alas 3 ng umaga, tinawag ako ni Inhinyero Santos. Sa screen ay isang komplikadong graph. Ano ito? 150 metro ang lalim. Nakikita mo? Mayroon ditong isang espesyal na bakanteng espasyo. Tiningnan kong mabuti ang screen. Tunay na iba ang kulay. Ibig sabihin ba ay may sariwang tubig? Hindi pa sigurado, ngunit napakataas ng posibilidad. Lumapit si Pinuno Ramirez. Nagtrabaho siya buong gabi ngunit hindi siya nagpakita ng pagod. Nakita ko na, tulad ng aking inaasahan. Ano ang inyong inaasahan? Ang heolohiya ng tubig ng inyong bansa ay hindi lamang isang espongha kundi isang labirint. At sa isang lugar sa labirint na iyon ay mayroong nakahiwalay na mga bulsa ng sariwang tubig. Ito ay isang nakakagulat na pagtuklas. Isang bagay na hindi namin mahanap sa loob ng maraming dekada. Nalutas niya ito sa loob lamang ng 12 oras. Ngunit mayroong isang problema, nag-aalalang sabi ni Inhinyero Santos. Ang layer ng sariwang tubig na ito ay lubos na napapalibutan ng tubig dagat. Kung magkaroon ng maliit na pagkakamali, maghahalo ang lahat. Tumango si Pinuno Ramirez. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isang trabahong tumpak tulad ng neurosurgery. Bigla, lumitaw ang mga tagamasid ng pamahalaan. Mayroon na ba kayong nakita? Tanong niya na may pangkikilabot na boses. Kami ay naggalugad. 12 oras na ang lumipas at iyan lang, isa na namang pagkabigo, nangutya ang tagamasid at umalis. Nagtensiyon ang mukha ng mga inhinyerong Pilipino. Huwag ninyong pansinin, ipagpatuloy natin ang trabaho. Pinasigla sila ni Pinuno Ramirez. Ang sumunod na 6 na oras ay ginamit upang lumikha ng 3D model. Ang trabaho ay muling nilikha. Perpekto ang istruktura ng ilalim ng lupa. Ang galing! Hindi ko maiwasang mapabulong. Ang 3D model sa screen ay detalyado na makikita ang bawat daloy ng tubig sa labirint ng bato sa ilalim ng lupa. Hamid, 10 taon na ang nakalipas. Mayroon ba ang lugar na ito ng mapa ng balon ng tubig? Tanong ni Pinuno Ramirez. Naghanap ako sa bodega at nakakita ng isang mapa na puno ng alikabok. Inihambing ni Pinuno Ramirez ito sa 3D na imahe at lumiwanag ang kanyang mga mata. Narito na. 80 taon na ang nakalipas, ito ay isang oasis, tiyak na may sariwang tubig. Ngayon ay nakalubog lamang ito sa ilalim ng lupa. Bagaman nababalutan ng tubig dagat sa itaas, sa isang lugar sa ilalim nito ay dapat pa ring umiiral. 18 oras na ang lumipas, sa wakas ay nagsimula na ang paghuhukay, ngunit agad na lumapit ang mga opisyal ng pamahalaan. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay ng pahintulot na maghukay ng walang plano? Kami ay nagtatrabaho ayon sa plano. Kalmadong sagot ni Pinuno Ramirez. Kailangan ninyo ng nakasulat na pahintulot, ihinto ang trabaho. Kayo mismo ang nagsabi na 48 oras lang, hindi ba? Nagsimula ang pagtatalo at lumipas ang oras. Lumapit ako, bilang tagapamahala sa lugar, ay nagpapahintulot. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Hamid, kaya mo bang panagutan? Pipirmahan ko ang isang garantiya. Umayaw ang mga opisyal nang may pag-aatubili. Tiningnan ako ni Pinuno Ramirez nang may pasasalamat. Ipinagpatuloy ang paghuhukay. 50, 100. Tumaas ang tensyon sa bawat metro ng pagbaba ng drill. Sa lalim na 120, nakakita ng kahalumigmigan. Sigaw ni Inhinyero Santos. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ang tubig na kinuha ay sinuri mismo ni Pinuno Ramirez gamit ang salinity analyzer. Non lapil kukolme prosenti alat, maalat pa rin. Kailangan nating maghukay ng mas malalim. May pagkabigo, ngunit may pag-asa ring sumilay. Hindi bababasa, mas mababa na ito sa alat kaysa sa tubig dagat. 24 oras na ang lumipas, eksaktong kalahati ng oras. Musika, wala pa ring malinis na tubig. Nagsimulang magtipon ang mga residente ng nayon, isa na namang pagkabigo. Inisip ko na nga, kami ay isang isinumpang lupain,
ngunit hindi sumuko ang koponan ng Pilipinas. Pinuno, dapat kang magpahinga ng kaunti. Nag-aalalang sabi ng isang miyembro ng koponan. Umiling si Pinuno Ramirez, walang oras. Bigla, lumitaw si Nura. May hawak siya sa kanyang kamay. Ginang, kainin niyo po ito. Ito po ang date cake na gawa ni nanay ko. Dahil sa kakulangan ng tubig, kaunti lang ang nagawa, ngunit kung kakain kayo, lalakas kayo. Naluluha si Pinuno Ramirez. Salamat Nura, mukhang masarap. Nagbahagian ang mga inhinyerong Pilipino ng cake na iyon. Sumilay ang ngiti sa kanilang pagod na mukha. Nura, maghintay ka lang ng kaunti pa. Tiyak na makakainom ka ng malinis na tubig. 30 oras na ang lumipas. Sa wakas, nagkaroon ng malaking tagumpay. Bumababa ang level ng alat, 0.10%, 0.05%. Sigaw ni Inhinyero Santos sa tuwa. Lahat ay nagkumpulan sa screen, ngunit lumitaw ang isang bagong problema. Masyadong malakas ang presyon ng tubig dagat. Kailangan nating maglagay ng pader na panangga. Alam ko, ngunit mayroon na lamang tayong 18 oras. Ang karaniwang paglalagay ng pader na panangga ay tumatagal ng 2 oras. Magagawa natin. Buong determinasyon, nasabi ni Pinuno Ramirez. Gamitin natin ang ating bagong teknolohiya. Ang mabilis na nagpapatigas na panangga laban sa tubig dagat sa ilalim ng lupa, isa na namang nakakagulat na teknolohiya. Ano ang dinala ng mga taong ito? Sa oras na iyon, tumunog ang aking telepono mula sa ministro. Hamid, kumusta ang sitwasyon? Kami ay papalapit na sa aming layunin, Ginoong Ministro, ngunit nauubos na ang oras. Kung mabibigo sila, tapos ka na rin. Alam mo yan, tumaas ang presyon ngunit nakakagulat, hindi na ako natatakot. Habang tinitingnan ko ang koponan ng Pilipinas, naniniwala ako na iba ang mga taong ito magagawa nila. Alas 10 ng gabi, 38 oras pagkatapos magsimula ang trabaho, 10 oras na lamang ang natitira. Mabilis na gumalaw ang koponan ng Pilipinas nang hindi ka panipaniwala. Musika, kompleto na ang paghahanda ng pader na panangga, simulan ang pagbomba ng mabilis na nagpapatigas na polymer. Ang bagong teknolohiyang ito ay talagang nakakagulat. Isang espesyal na polymer ang ibinubomba sa mga bitak ng bato sa ilalim ng lupa na nagre-react sa tubig dagat at agad na tumitigas. Paano nangyari ito? Tanong ko. Ito ay teknolohiya na binuo kasama ang Philippine Maritime Science Institute sa loob ng 5 taon. Kapag nadikit sa tubig, ganap itong titigas sa loob ng 10 minuto. Buong pagmamalaki na ipinaliwanag ni Inhinyero Santos. Alas 2 ng madaling araw, naabot ang lalim na 150. Lahat ay nagpigil ng hininga. Sinimulan ang pagsubok ng presyon. Mismo si Pinuno Ramirez ang nagbukas ng balbula. Sa simula, walang lumabas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Biglang nagsimulang bumaba ang malinaw na patak ng tubig. Tubig! May sumigaw. Nanginginig si Pinuno Ramirez habang kinukuha ang tubig, inilagay sa salinity analyzer. 0.01% alat, pinakamalinis na sariwang tubig. Isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw, ngunit nanatiling kalmado si Pinuno Ramirez. Masyado pang maaga, kailangan nating tiyakin kung stable ang daloy. Pagkalipas ng 3 oras, sinukat nila ang daloy ng tubig sa balon at ang resulta ay talagang nakakagulat. Ang dami ng tubig ay tumaas sa paglipas ng panahon. 2 litro bawat oras, 3 litro, 3 litro bawat oras, isang bilang na hindi ka panipaniwala. Paano nangyari ito? Dahil sa pagkakaiba ng presyon, pinigilan ng pader na panangga ang tubig dagat, na nagtulak sa presyon ng sariwang tubig na umakyat. Alas 5 man ng madaling araw, sa wakas, ang unang daloy ng tubig. Ako ang unang uminom. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang tasa. Matamis ang lasa ng tubig. Pagkatapos ng 5 taon, sa unang pagkakataon, natikman ko ang tunay na dalisay na sariwang tubig. Umiyak ako. Nura, nasaan ka? Ginising ko ang aking natutulog na anak na babae. Pagkarinig ng salitang tubig, agad siyang bumangon. Tatay, totoo po ba itong tubig? Oo, anak. Subukan mong uminom. Maingat na lumunok si Nura. Tatay, ang tamis-tamis. Masaya siyang tumalon. Pagkakita sa eksenang iyon, naramdaman ko na nawala ang lahat ng paghihirap.
kumalat ang balita sa buong nayon. Kahit maaga pa, nagsimulang magtipon ang mga residente. Totoo ba? Talaga bang may tubig na? Tinikman ng mga matatanda ang tubig at umiyak. Ito ang lasa ng tubig na iniinom ko noong bata pa ako. Pinakinggan ni Allah ang aming panalangin, ngunit ang saya ay panandalian lamang. Kinagabihan, muling pumasok ang mga taga-Masid. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay ng pahintulot na mamahagi ng tubig ng walang pagsusuri, ngunit malinis ang tubig? Kailangan itong inumin ng mga tao. Hindi pa ito nabe-verify. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Sinubukan nilang harangan ang lugar. Hindi. Lumapit si Pinuno Ramirez. Ang tubig na ito ay ganap na ligtas. Tinitiyak ko. Sino ka para magtiyak? Ako ay isang espesyalista sa kaligtasan ng tubig na kinikilala ng World Health Organization, WHO. Ipinakita ni Pinuno Ramirez ang kanyang sertipiko. Nalito ang mga taga-Masid. Gayunpaman, mayroon pang mga pamamaraan. Pinag-uusapan ninyo ang mga pamamaraan sa harap ng mga taong muntik nang mamatay sa uhaw sa loob ng 80 taon? Puno ng lakas ang boses ni Pinuno Ramirez. Ang tubig ay para sa mga tao, walang sino man ang makakakuha nito. Kinailangan sumuko ang mga taga-Masid. Alas 8 ng umaga, personal na dumating ang ministro sa lugar. Napakakomplikado ng kanyang mukha. Talaga bang nagtagumpay? Imbitahan ang ministro na suriin mismo. Uminom ang ministro ng tubig at lumaki ang kanyang mga mata. Ito ba ay tubig mula sa aming lupain? Oo, at halos walang katapusan ang supply. Walang katapusan. Ipinakita ni Pinuno Ramirez ang data. Ang aquifer na ito ay napakalaki. Kung maayos ang pamamahala, maaari itong magbigay ng tubig sa buong Al-Jabal. Nanahimik ang ministro saglit at pagkatapos ay nagsabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagdududa sa inyo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin." Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang opisyal na yumuko. Ayos lang po. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Tiningnan ni Pinuno Ramirez ang relo. 36 na oras ang lumipas, 2 oras na lamang ang natitira. Ano ang susunod ninyong gagawin? Kailangan naming patatagin ang sistema at maghanda para sa pagpapalawak. At tiningnan ni Pinuno Ramirez si Nura, tinupad ko na ang aking pangako. Mula ngayon, makakainom ka na ng malinis na tubig araw-araw. Tumakbo si Nura at niyakap si Pinuno Ramirez. Salamat po, Ginang. Ang Pilipinas, ang pinakamahusay. Biglang tumunog ang telepono. Musika. Tumawag ang aking asawa. Mahal, nakita mo na ba ang balita? May tubig na talaga sa ating nayon. Oo, musika. Hindi na tayo mag-aalala tungkol sa tubig. Umiyak din ang aking asawa. Kinagabihan, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang mga residente ng nayon ay kusang loob na lumapit upang tutulong din kami. Hindi maaaring hayaan ang mga Pilipino na magtrabaho ng mag-isa. Ang mga lalaki ay tumulong sa pagdadala ng kagamitan, ang mga babae ay naghanda ng pagkain. Nagdala ang isang matandang babae ng isang lumang pitsel ng tubig. Ito ay 100 taong gulang na pitsel ng tubig. Ibinigay ito ng aking ina. At ang pangarap ko sa buong buhay ko ay mapuno ito ng tunay na tubig. Mismo si Pinuno Ramirez ang nagbuhos ng tubig para sa matandang babae. Ginang, mula ngayon, araw-araw ay makakainom ka ng ganitong tubig. Ipinadala kayo ni Allah dito. Salamat, mga anak. Paglubog ng araw, isa pang milagro ang nangyari. Pinuno, patuloy na tumataas ang daloy ng tubig, umabot na sa 10 litro bawat oras. Nagulat si Inhinyero Santos. Lahat ay nagulat. Ang bilang na ito ay lumampas sa inaasahan ng 5 beses. Mas komplikado ang istruktura ng ilalim ng lupa kaysa sa iniisip natin. Tila maraming aquifer ang nagkakaugnay. Alas 11 ng gabi, 46 na oras na ang lumipas. Dumating ang mga reporter mula sa buong mundo. Paano ninyo nagawa ito sa loob lamang ng 48 oras? Mas malala ang kondisyon dito kaysa sa Harland. Sumagot si Pinuno Ramirez sa panayam. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mas mahalaga ang tao. Posible ito dahil nagtiwala at tumulong sa amin ang mga mamamayan ng bansang ito. Ano ang susunod na plano?
Ipapalaganap namin ang teknolohiyang ito sa buong bansa upang walang sinuman ang magdurusa pa sa kakulangan ng tubig. Alas 8 ng gabi, eksaktong 48 oras. Inihayag ng ministro ang opisyal na pahayag. Tinupad ng mga inhinyerong Pilipino ang kanilang pangako. Hindi, nalampasan nila ang kanilang pangako. Libo-libong tao ang nagtipon sa plaza at nagsimulang sumigaw, Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Nakangiting tumayo si Pinuno Ramirez sa tabi. Ngayon ay makakatulog ka na ng kaunti, hindi ba? Sabi ko. Umiling siya. Hindi, Hamid. Simula pa lang ito. Ang tunay na trabaho ay magsisimula pa lamang. Kinagabihan, sa unang pagkakataon sa aking 45 taon, naligo ako ng totoo sa shower. Sa ilalim ng dumadaloy na tubig, naisip ko, umiiral ang milagro at ang milagrong iyon ay nagmula sa Pilipinas. Hindi nagtagal ang saya ng tagumpay. Musika. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimula ang isang hindi inaasahang pag-atake. Ito ay isang panloloko. Niloloko tayo ng mga Pilipino. Ipinahayag ni Rashid Al-Mula, isang maimpluwensyang klerigo sa konseho ng mga nakatatanda. Isipin ninyo, nagawa nila ang hindi natin nagawa sa loob ng 80 taon sa loob lamang ng 48 oras. Makatuwiran ba ito? Ngunit ang tubig ay tunay na dumadaloy. Tutol ako. Iyan ay isang gimmick. Itinago na nila ang sariwang tubig sa ilalim ng lupa noon pa at nagpapanggap lamang ngayon. Bagaman walang katotohanan ang pahayag, may ilang naniwala. Oo, narinig ko na sa Harland ay maganda rin sa simula, ngunit nagkaroon ng problema pagkatapos. Tiyak na sinusubukan ng mga Pilipino na kunin ang ating likas na yaman sa ilalim ng lupa. Huwag ninyong paniwalaan sila. Nagsimulang kumalat ang tsismis. Pinuntahan ko si Pinuno Ramirez. Kumakalat ang tsismis na ito. Ano ang gagawin mo? Inasahan ko na ito. Nakakagulat ang kanyang pagiging kalmado. Natural lamang ang takot sa bago. Kung gayon, isang paraan lamang ang mayroon, ang patunayan sa pamamagitan ng katotohanan. Ipapahayag natin ang lahat ng malinaw. Kinabukasan, gumawa si Pinuno Ramirez ng isang matapang na desisyon. Naglagay siya ng isang real-time monitoring system na maaaring tingnan ng lahat. 24,007? Hindi mo na kailangan gawin iyon. Sabi ko, ang tiwala ang pinakamahalaga. Hamid, kailangan nating patunayan na wala tayong itinatago. Isang malaking screen ang itinayo sa plaza ng Nayon. Ipinapakita nito ang kalidad at daloy ng tubig na ibinibigay sa real-time. Ngunit hindi tumigil si Rashid Al-Mula. Maari ring manipulahin ang mga numero, hinihingi namin ang isang independenteng investigasyon, sumang-ayon si Pinuno Ramirez. Imbitahin niyo po si Ginoo anumang oras, tingnan at kumpirmahin ang lahat. Dumating ang pangkat ng investigasyon kasama si Rashid Al-Mula at 30 iba pa. Susuriin namin ang bawat sulok. Ipinakita ng koponan ng Pilipinas ang lahat sa kanila, maging ang mga teknikal na detalye. Ito ang disenyo ng pader na panangga. Ipinaliwanag ni Inhinyero Santos ngunit hindi nakikinig si Al-Mula. Masyadong komplikado. Sinusubukan niyo ba kaming lituhin? Sa oras na yon, lumitaw si Nura. Tito, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Totoo po ang tubig. Musika, umalis ka dyan. Sigaw ni Al-Mula. Umiyak si Nura. Sabi po ni nanay, sa unang pagkakataon po ay nakapagluto siya gamit ang malinis na tubig. Pagkatapos ng 80 taon, bakit po kayo naniniwala sa kasinungalingan? Sa oras na iyon, lumapit si Pinuno Ramirez. Ginoong Al-Mula, ano po ba talaga ang kinatatakutan niyo? Natatakot po ba kayo na huwad ang tubig na ito o may iba pa kayong kinatatakutan? Iyon ay isang matalas na tanong. Ano ang kinatatakutan ko? Ang pagbabago. Natatakot ka na ang kaayusan na tumagal ng 80 taon ay magigiba. Iyon ay isang salita na tumama sa puso. Pinanatili ni Al-Mula ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa supply ng tubig. Ano ang alam mo para magsabi ng ganyan? Alam ko na ang Pilipinas ay dumaan din sa mga katulad na yugto, kalmadong sabi ni Pinuno Ramirez. Ngunit kapag tinanggap lamang natin ang pagbabago, magsisimula ang tunay na pag-unlad. Nagtensyon ang kapaligiran. Ang mga taga-suporta ni Al-Mula ay nagsimulang magbanta sa mga inhinyerong Pilipino. Umalis kayo dito kaagad, mga manloloko.
Sa oras na iyon, isang hindi kapani-paniwala na bagay ang nangyari. Si Hassan, ang pinakamatandang nakatatanda sa nayon, 95 taong gulang, ang lumitaw. Rashid, huminto ka. True Englao, niloloko po nila tayo. Nabuhay ako ng 95 taon, hindi ko ba makilala ang totoo mula sa huwad? Dahan-dahang lumapit si Hassan, sumalok ng tubig at uminom. Ito ang tunay na tubig. Ito ang lasa ng tubig na iniinom ko noong bata pa ako. At tiningnan niya si Almula. Alam ko ang lahat kung paano mo sinasarili ang pagbebenta ng tubig at kumita mula dito, panahon na para tumigil. Ang pahayag na ito ay parang bomba. Namumula ang mukha ni Almula. Ano ang sinasabi niyo? Kalahati ng tubig sa black market ay napunta sa iyong bulsa. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Iyan ang dahilan kung bakit ka natatakot na totoo ang tubig na ito. Dahil tapos na ang iyong negosyo. Nagkagulo ang lahat. Kung gayon, siya pala ang nanloko sa atin? Ang mga Pilipino ay hindi nangangailangan ng pera, gusto lang nila tayong tulungan. Tumingin sila kay Pinuno Ramirez. Salamat po, Ginang. Taos puso po kaming nagpapasalamat. Si Almula at ang kanyang mga kasamahan ay nahihiyang pinalayas. Kinagabihan, tumawag ang telepono mula sa pamahalaan. Hamid, tinatawag ka agad ng ministro. Pagdating ko, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa silid ng ministro. Ito ay ang espesyal na sugo ng hari ng Emirato. Personal na interesado ang hari sa proyektong ito. Personal? Siya, mismo, ang bibisita sa lugar bukas. Ito ay isang nakakagulat na balita. Ang pinuno mismo ng bansa ang personal na bibisita. Iniulat ko ang pinakamataas na antas ng pagbisita sa koponan ng Pilipinas. Kinagabihan, kinausap ko si Pinuno Ramirez tungkol sa pagbisita ng hari. Isang malaking karangalan. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit ako kakabahan? Ginagawa lamang namin ang aming trabaho. Talagang isang pambihirang babae. Kinabukasan, lumitaw ang isang bagong problema. Pinuno, may error ang system. Tumakbo si Inhinyero Santos. Ano ang nangyari? May sumabotahe ng kagamitan kagabi? Sigurado akong si Almula ang gumawa nito. Nasa daan na ang hari, ano ang gagawin natin? Kaya natin itong ayusin, kailangan lang ng kaunting oras. Buong lakas na nagtrabaho ang koponan ng Pilipinas sa pag-aayos. Pagkalipas ng 4 na oras, nang dumating ang hari kasama ang kanyang malaking entourage, katatapos lamang nilang ayusin. Sila ba ang koponan ng Pilipinas? Tanong ng hari. Lumapit siya kay Pinuno Ramirez. Narinig ko na lumikha kayo ng milagro sa loob ng 48 oras. Ginagawa lang po namin ang aming makakaya, mahal na hari. Sa oras na iyon, gumana ang inayos na sistema at isang malakas na daloy ng tubig ang lumabas mula sa gripo. Tamang-tama, mismo ang hari ang uminom ng tubig. Ang galing, ito ang pinakadalisay na pinagmulan ng tubig. Kinamayan niya si Pinuno Ramirez. Sa ngalan ng lahat ng mamamayan, pinasasalamatan ko kayo sa inyong tulong. At ipinahayag ng hari, mula ngayon, idinedeklara ko ang Pilipinas bilang estratehikong kasosyo sa larangan ng teknolohiya ng yamang tubig ng ating bansa. Iyon ay isang makasaysayang sandali. Kinagabihan, may balita na nahuli si Almula sa kasong pananabotahe. Nanaig ang hustisya. Hamid, tawag sa akin ni Pinuno Ramirez. Bukas magsisimula ang tunay na trabaho. Handa ka na bang baguhin ang buong bansa? Oo naman, puno ako ng pag-asa. Isang bagong panahon ang talagang magsisimula. Ang mga pangyayari na naganap sa mga sumunod na buwan at taon ay sumunod sa lohika ng orihinal na kwento. Ang pagtatatag ng Al-Jabal Philippine Joint Research Institute. Nag-aral si Nura sa Pilipinas. Ang pagbabago ng Emirato sa isang bansa na nag-export ng agrikultural na produkto at sentro ng teknolohiya ng yamang tubig. Ang pagpapalawak ng tulong sa mga bansa sa Africa ay nagbago lamang ng mga detalye tulad ng Universidad ng Pilipinas Diliman, mga siyentipiko at inhinyerong Pilipino. Ngunit ang pangunahing kwento ay nanatili. Pagkalipas ng 3 taon, ako ay naging Undersecretary ng Ministro ng Yamang Tubig. Mula sa bintana ng aking opisina, nakita ko na ang kabisera ay ganap ng nagbago. Undersecretary, dumating na po si Nura. Ang aking 13 taong gulang na anak na babae ay lumaki na, masigla at eleganteng.
Pagpasok niya sa opisina, katatapos lang niyang bumalik mula sa Pilipinas sa ilalim ng exchange program. "Magandang araw, Tito." Malikot niyang bati sa akin. "Kumusta ang Pilipinas?" "Ang galing po. Tingnan niyo po ito." Ipinakita niya sa akin ang isang sertipiko ng pagkilala na nagkamit ng unang gantimpala sa National Student Science Olympics ng Pilipinas para sa kanyang proyekto sa desalination gamit ang halaman. At ito po ang rekomendasyon para sa postgraduate program sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Si Profesor Elena Ramirez din po ang nagrekomenda sa akin. Si Pinuno Elena Ramirez, ngayon ay direktor ng Al-Jabal Philippine Joint Research Institute, ay regular na naglalakbay sa pagitan ng dalawang bansa. Nag-organisa ang institute ng isang malaking kaganapan upang ipagdiwang ang ika-3 anibersaryo ng Water Revolution na dinaluhan ng mga delegasyon mula sa buong gitnang silangan. Sa malaking screen, ipinakita ang mga larawan ng tuyong lupain na nagiging luntiang bukirin. Ngayon, ang Emirato ay nakamit na ang 100% water self-sufficiency, 500 hydroponic farms, 50,000 bagong trabaho na may kaugnayan sa tubig, lahat ng numero ay isang milagro. Sa gitna ng palakpakan, umakyat si Direktor Ramirez sa entablado. "Naaalala pa ba ninyo ang 3 taon na ang nakalipas? Isang matapang na pusta sa loob ng 48 oras? Nagawa namin. Ito ay tagumpay ng teknolohiya at tiwala." Sumunod ang isang nakakagulat na anunsyo. Nagpasya ang pamahalaan ng Emirato na magbigay ng libreng teknolohiya ng yamang tubig sa 10 bansa sa Africa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Umakyat ako sa entablado at ipinaliwanag, panahon na para ibahagi natin ang tulong na ating natanggap, tulad ng ginawa ng Pilipinas sa atin. Kinagabihan, nasa aking bayan ako sa Siama. Ngayong araw ay inilibing namin ang isang bagong time capsule para sa mga siyentipiko sa hinaharap. Inilagay ni Nura ang kanyang research journal na puno ng ideya tungkol sa teknolohiya ng tubig sa hinaharap ng isang 13 taong gulang doon. 20 taon mula ngayon, susuriin ko kung natupad ang aking mga pangarap. Inilagay din ng ibang mga bata ang kanilang mga pangarap sa kahon. Magiging inhinyero po ako ng water robot. Magiging espesyalista po ako sa mga halaman sa disyerto. Sabi ni Triong Lauhasan na ngayon ay 98 taong gulang, nabuhay ako ng halos 100 taon at isang bagay lamang ang napagtanto ko. Ang tubig ay buhay at ang pagkakaibigan ay walang hanggan, tulad ng pagkakaibigan na ipinakita ng mga mamamayang Pilipino at ng ating bansa. Sa daan pa uwi, tinanong ako ni Nura, "Tito, maaari po ba akong mag-aral sa Pilipinas?" "Oo naman anak, susuportahan namin ang iyong mga pangarap. Gusto kong maging isang siyentipiko na lulutas sa problema ng tubig sa buong mundo tulad ni Professor Ramirez." "Magagawa mo iyan, Nura. Nagsimula ka na nga." Pagdaan sa paliparan, nakita ko ang isang bagong karatula, tulay ng pagkakaibigan ng Al-Jabal Pilipinas. Pagdating ko sa bahay, nanonood ng balita ang aking asawa. "Ipinagmamalaki kitang talaga, mahal. Simula pa lang ito. Mahal, marami pa tayong gagawin." Bago matulog, sumilip ako sa bintana, kung saan unang bumulwak ang tubig 3 taon na ang nakalipas. Ngayon ay isang maliit na parke. Ang pangalan ng parke ay Magic Park. Nag-vibrate ang aking cellphone. Mensahe mula kay Direktor Ramirez, "Bukas darating ang delegasyon ng Kenya, panahon na para ibahagi natin ang ating milagro sa kanila." Sumagot ako, "Handa na. Gumawa tayo ng mga bagong milagro." Ang 48 oras na hamon ay naging isang walang hanggang pamana sa loob ng 3 taon at ngayon ay nagsisimula ng kumalat sa buong mundo. Ang milagro ng tubig na nilikha ng Pilipinas at ng Emirato ng Al-Jabal ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang bagong simula, at ang walang hanggang pagkakaibigan na kasing linaw ng tubig ay patuloy na dadaloy magpakailanman. Iyan ay mas mahalaga kaysa anuman. Mga reaksyon ng mga mambabasang Pilipino. Pagkabasa ng kwentong ito, lubos akong naantig dahil ang teknolohiya ng Pilipinas ang nagligtas sa buhay ng mga bata sa disyerto. Nararamdaman ko na ang dedikasyon at sipag ng mga inhinyero ang lumikha ng tunay na milagro. Ang pagbibigay ng resulta sa maikling panahon
tulad ng 48 oras ay nagpapakita ng kanilang maingat na paghahanda at mataas na antas ng profesionalismo. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko ang matatag na tiwala sa sarili ni Pinuno Ramirez. Ang kanyang saloobin sa pagharap sa kagyat na problema sa kakulangan ng tubig ay ang misyon ng Pilipinas bilang isang kapangyarihan sa teknolohiya. Lubos akong gumaan ang pakiramdam nang mabigyan ng gantimpala ang pamilya ni Hamid. Ang imahe ni Ginang Ramirez na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagsasalita ng lokal na wika at gumagalang sa kultura ay nagpakita ng tunay na internasyonal na kooperasyon. Ang ugnayan ng tiwala na lumalampas sa hadlang sa wika ay talagang kahanga-hanga. Muli kong napagtanto na ang agham at teknolohiya ay dapat umiral upang magbigay ng kaligayahan sa mga tao na lumalampas pa sa politika at pambansang hangganan. Palagi kong susuportahan ang maaliwalas na kinabukasan ng Al-Jabal mula sa Pilipinas. Lubos akong naantig sa takbo ng kuwento. Hindi lamang ito nagbigay ng tubig kundi nagbukas din ng daan para sa teknolohiya patungo sa Afrika. Taos-puso akong nananalangin na ang serye ng magandang kalooban na ito ay kumalat sa buong mundo.